would you know if you have a kidney stone? Para po sa mga nanonood po at nakikinig po sa atin, ano po ang sign or symptom na meron na ikaw kidney stone? Thank you po, Doc. Sometimes kung ang bato nyo po is it's not obstructing or hindi po bumabara, no, sometimes you don't feel anything, no? Malalaman mo na lang yan kapag nasisira na po yung kidney nyo. So sometimes kapag napapansin nyo nakakaroon ng ibang kulay yung ihi nyo, nakakaroon ng pamumula o kaya nagkukulay tsaa, no? Sometimes hindi nyo napapansin yan kasi wala naman kayong nararamdaman. Mararamdaman nyo na lang po yan kapag kasira na po yung kidney nyo. You need to undergo dialysis. No? Pero sometimes kapag yung first time na magkakaroon o mag-develop ng stone, sometimes yan po yung nagkakos ng severe pain. Kapag nag-cause po ng severe pain yan, you have no choice but you have to go to the emergency room. You have to go to the emergency room to control the pain. No, usually po ano pong ginagawa diyan? Usually kinokontrol lang ho natin yung pain. Sometimes kapag first time yung nag-cause or first time yung nagka-develop ng stone na relatively maliit lang, let's say 4 mm lang o 5 mm lang, usually 90% po yan lalabas yung bato kahit wala tayong gagawin. Control lang yung pain, painumin kayo maraming tubig, and then we will wait for that stone to pass out. Now, if you can't control the pain and the pain is so severe, this is the time we intervene. Diyan ho nyo kailangan ng isang urologist. It's either ang gagawin po ng urologist is isa-shockwave po kayo kung kailangan o tinatawag nilang laser, pero ang tawag po namin doon is ESWL, or pwede hong sungkitin yung bato at ile-laser namin o tudurugin namin. No? So yan, kapag hindi lumabas yung bato nyo sa loob ng 2 linggo hanggang 1 buwan, yan ho mag-i-intervene ng isang urologist kasi masisira na po yung kidney nyo. Nako. Pero more often than not, kapag nakakatakot naman. Nakakatakot naman itong sinasabi ni Doc, pero sinasabi niya yung totoo. Imagine, Attorney Doc, mauuwi sa pagdadialysis kapag sira na yung kidney nyo. Doc, Attorney Doc, ayaw natin maranasan yan. Okay. Bago dumating yon, Attorney, di ba? Mafe-feel mo yung pain. Saka alam mo, sa Pilipino, di ba? Kailangan ma-feel muna nila yung sakit bago sila makipagkita sa doktor. So, ganito. Paano po, halimbawa, wala pa, hindi mo ma-feel yung signs na kahit maliit pa lang yung stone. Halimbawa, ano yung pwede niyong gawin, Doc? Usually po, sometimes yung mga nakikita namin are just incidental findings, no? So, dapat po kasi ang ginagawa natin is at least nagpapa-annual check-up tayo, no? Napapa-check up yung o napapa-check up yung kidney nyo or pa-ultrasound ho kayo. Sometimes yung mga ibang pasyente, kawawa nga po kasi alam natin na medyo hirap ang buhay, pero makikita na lang natin na sira na po yung kidney nila. Hindi po nila alam na nagkaroon pala sila ng napakalaking bato na they don't feel anything. Yan po ang ayaw natin mangyari, no? Pero nangyayari po yan sa ating mga pasyente, especially sa mga rural areas, no? Dito po sa atin sa Manila, most probably hindi po ganong frequent yan, pero yung mga sa rural areas, sa probinsya kasi tinitiis po nila yung sakit. Sometimes nakikita po natin na medyo malala na po yung kanilang problema, na hindi na natin sila masasalba. Ang tanging magagawa lang natin sa kanila is madadialysis sila. No? So, nape-prevent naman po yan. No? Especially kapag nagkaroon ho kayo ng bato before, meron ho kayong chance na magkakaroon kayo ng bato around 50% sa loob na 5 taon. So, umuulit po yan. No? Hindi ibig sabihin na po natanggal na po yung bato nyo, or na-shockwave na po kayo, kaya nasungkit na yan, or na-basket na po yan, or na-laser na, ibig sabihin hindi na po kayo magkakabato ulit. Hindi. Ibig sabihin magiging problema niya na po yan habang buhay. So, ang ina-advise po namin, no, actually, 2 lang ang sinasabi ko sa aking mga pasyente para mag-prevent po ng stone. Uminom po ng maraming tubig, at least mga 10 to 12 glasses a day, at saka umiiwas po sa maalat na pagkain. Kasi kung i-enumerate ko po lahat ng pagkain na hindi nyo dapat kainin, baka hindi na po kayo mag-enjoy sa buhay nyo. Kasi ang sasabihin ko po sa inyo, iwasan nyo po yung meat, masyadong maraming meat. Kasi yung meat po, nagkakos po ng pagtaas ng uric acid. Huwag po kayong kakain ng mga mani, huwag kayong magkakain ng mga cashew nuts, huwag kayong magkakain ng mga everything that can cause obesity. Kasi ang obesity, one of the risk factors for the development of stone, no?
So kailangan ho lagi nakokontrol yung diabetes, no? Kasi diabetes is also a predisposing factor for you to develop stone, no? So pagka sinabi ko lahat sa inyo yan, baka hindi niyo na-enjoy yung buhay niyo. Pero kapag nagkabato kayo, nandiyan naman po ang urologist. Pero as much as possible po, ang sinasabi namin sa inyo, sometimes hindi po natin may iwasan na mag-develop uli ng bato. Pero ito pong sinasabi ko, more or less may iwasan o mapiprevent ng konti yung pag-develop nyo ng stone. Pag-inom ng maraming tubig, at least 10 to 12 glasses a day, at least umiwas po sa maalat na pagkain.